Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesukristo, gikan diri sa Church of God's Miracle Hinigaran, ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege. Welcome po sa inyong lahat sa Jesus is the Answer. Sa buwang ito ay ating pag-aaralan ang salita ng Diyos na ang ating tema ay patungkol po sa living hope. Kaya ang ating pag-aralan ngayon ay patungkol po sa living hope. Mula po sa 1 Peter chapter 1 verse 3 sa wikang Banyaga, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrections of Jesus Christ from the dead. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ama, minsan pa, maraming salamat na kami inyong mga lingkod, mga anak at lahat ng sumusubaybay sa programang ito ay pagpalain mo sa mga salitang aming pagbulay-bulayan. Purihin ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Take over, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Living hope. Sabi po sa wikang Tagalog sa 1 Peter chapter 1 verse 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Inuulit ko, ang bagong buhay na iyan ang nagbibigay or ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita na sinisigurado sa atin na tunay na mga born-again Christian ay napakalaki po ng ating evidence na being as a born-again Christian, pakikitaan talaga tayo ng pamumuhay na isang buhay na namumuhay sa pag-asa. Purihin ng Diyos. Kasi, napakasaklap po, napakasama. Ika nga a man without hope is a man without fear and without God. Ang isang tao na walang pag-asa ay walang pagkatakot o walang banal na pagkatakot sa Diyos. Makikitaan siya ng pamumuhay na walang Diyos. Bakit? Hindi siya natatakot pumatay, magsinungaling, at gumawa ng lahat ng kalapastanganan. At maaaring siya maging sanhi ng kasalanan at magiging sanhi ng kasalanan ng iba. Nagiging instrumento siya ng kaaway upang sirain ang buhay ng kanyang kapwa at ng mundong ito. Kaya nakakatakot sa isang taong walang pag-asa dahil makikitaan siya ng pamumuhay na hindi siya natatakot sa Diyos. At kung hindi siya natatakot sa Diyos, definitely wala siyang takot sa kanyang kapwa. Kung ano man ang sasabihin ng tao against sa kanya. At even napakasakit man, kahit sa kanyang sarili, wala siyang pakialam kung ano ang pagkakilala sa kanya ng tao. A man without hope is defined as someone who is in despair. Makita natin, kawalan ng pag-asa. Lacking purpose. Kaya ito yung mga taong masasabi natin na parang halang ang bituka. No? Hindi niya alam ang purpose niya sa kanyang buhay. Wala siyang magandang plano sa kanyang buhay. And experiencing profound inner turmoil. Ibig sabihin, naging naghahari sa kanya every day in his life or their life yung kaguluhan or loneliness.
Philosophically, he is described as a man without fear or one who has ceased to truly live. Siya yung taong kung hindi man siya maging sanhi ng kasalanan o kaguluhan, siya yung taong wala na ring ganang mabuhay sa mundong ito. Kaya nakakatakot po sa isang taong walang pag-asa sa buhay. In the Bible, man without hope is defined in Scripture as one who is without God in the world. So, ang isang tao, napakasaklap pala. Kapag makita mo ang isang taong namumuhay sa mundong ito na walang pagkatakot sa Diyos at parang hindi mo makitaan siyang maka-Diyos, ibig sabihin, pinapatunayan na sa kanyang kailaliman ng kanyang katauhan ay wala siyang pag-asa sa Diyos or wala siyang pag-asa na natatanaw na maganda para sa kanyang buhay. Often described as suffering in darkness, having a sick heart. Napakahirap yung tao. Grabe ang sakit niya. Hindi lamang literal na may sakit siya sa puso, kundi in spiritual, in mind, in heart, in soul. Lahat ay makitaan mo na wala siyang pakialam sa buhay niya at sa kanyang kapaligiran. At tunay na ang mga taong ito ay, as hope is considered essential for human existing. Kaya makikita natin na kapag nakita natin ng mga taong ito, marirealize talaga natin na kailangan talaga ng lahat ng tao na mayroong pag-asa. Man without hope is a man without God. Pinapakita sa Ephesians chapter 2 verse 12. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Sabi nga, napakasaklap. Wala talagang nakikita siyang pag-asa o mabuti na darating sa kanyang buhay. Alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayan ng Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Sa mga panahong iyon na ang tao ay hindi isang born-again Christian. Anong ibig sabihin? Sabi nga, wala siyang tunay na relasyon at hindi niya naranasan ang bagong buhay mula kay Kristo Jesus. Kaya, kailangan talaga ng sangkatauhan na mamuhay siya, na may pag-asa sa ating Panginoon. Ano naman ang sitwasyon ng isang taong namumuhay siya, na may pag-asa sa ating Panginoon? A man living with hope, according to the Bible, a man living with hope, specifically, hope rooted in God experiences. See? Anong mga mai-experience niya sa buhay kapag siya ay namumuhay bilang isang born-again Christian na may tamang relasyon sa Panginoon at na-experience niya ang kapangyarihan ng Diyos na pagbabago sa kanyang buhay? Sabi nga, definitely, ang taong ito ay nakakaranas siya ng tinatawag na nabubuhay sa kanya ang pag-asa. Namumuhay siya as a living with hope sa ating Panginoon. Ano ba yung mga experiences ng isang taong namumuhay siya, living with hope, no? In God, makikita natin spiritual renewal. Pangalawa, may experience niya yung endurance or yung pagtitiis. At ang pangatlo, ang ultimately a secured future. So, napakaganda po kasi makikita sa isang taong tunay na siya ay namumuhay na may pag-asa sa Diyos habang siya ay nabubuhay dahil nakikita sa kanya, number one, yung hope. Hope give you spiritual renewal. Nakakakita
siya ng mga kahangahangang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay niya. Maliban na naka-experience siya, ay definitely nakikita niya ang napakagandang bagay ng inihanda ng Diyos sa kanyang buhay. He expecting something kahanga-hanga mula sa Panginoon, kaya patuloy siyang namumuhay. Yan yung isang taong nakatanggap ng pag-asa mula sa Diyos. Nabubuksan ang kanyang spiritual life, spiritual mind, nare-renew. Laging nakikita niya ang magandang pangitain na inihahanda sa kanya ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Yan ang nagagawa ng pag-asa natin sa Diyos. Nakikita na natin ang napakagandang bagay na kahangahangang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga, kaya patuloy tayong lumalakas, tumatatag, at nagpapatuloy kahit na nakakaranas tayo ng kahirapan sa mga kapanahonang ito. We believe na anuman ang ating mga crisis ngayon, kaya Pilipinas, sa totoo lang ba't ka natakot? Ang daming nakaimbak na gasolina sa kapaligiran mo, Pilipinas. Maging mautak ka lang. Naway mabuksan spiritual eyes ng pag-asa, magkaroon ng pag-asa ang bansang Pilipinas. Malay mo, ito na yung panahon, Pilipinas, na ang lahat na nakaimbak na biyaya ng Diyos na natural gas sa ating kapaligiran ay makuha na. Punduhan mo na, Pilipinas, dahil magaganap ang napakaganda at kahangahangang pangako ng Diyos sa bansa na magiging daluyan tayo ng pagpapala. Hindi lamang literal na pagpapala, kundi espiritual. Kaya Pilipinas, maging matalino ka. Nakakahiya man, ikaw pa yung kauna-unahang nag-declare, no? Sabi nga ikaw pa yung natakot na mayroon kang mga natural resources na ibinigay ng Diyos na halos hindi mauubos at kayang isustain ang pangangailangan ng buong mundo. Kaya Pilipinas, magpatuloy ka, maging matatag sa iyong pananampalataya at higit sa lahat, pag-asa. Malay mo, ito na ang panahon na inuutos na sa iyo ng Panginoon, hunduhan mo na upang maani na ang pagpapala ng Diyos na different kinds of gas na kung saan magsilbing daluyan ng pagpapala para sa iyo. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, ganoon din sa ating individual na mga Pilipino sa mundong ito. Lalong-lalo na sa mga Kristiyano. Ba't kayo nababahala? Ba't kayo natatakot? Tandaan natin, hindi ito nananatili. Huwag niyong hayaang mahalin ang mga crisis na ito. Patuloy tayong umasa na may magandang kinabukasan ang bawat isa sa atin, lalo ng ating bansa. Dahil ang sabi ng ating Panginoon sa Isaiah 43 verse 13, sa isang taong may pag-asa, nire-renew ng Diyos ang kanyang spiritual, na situation. Sabi nga, matututo tayong umasa sa Panginoon at makikita natin ang mga kahangahangang bagay. At yan ay pangako sa Isaiah 43 verse 19, narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Malay mo, Pilipinas, at sa bawat isa sa atin ng mga Kristiyano na tanging namumuhay sa pag-asa sa ating Panginoon, hayaan mong mabuksan at marinyo ang ating spiritual eyes, sa ating Panginoon. Makikita natin napakagandang bagay na sa kabila ng kahirapan sa buong mundo, ngunit tayo
ay mamuhay na kasiyasya at masagan at ligtas sa lupaing ito. Mawalan ang buong mundo, ngunit ang Pilipinas ay mayroon. Ang mga Kristiyano ay mayroon. Amen? Sila'y wala, tayo'y magkaroon. Kaya dadakilain ang Diyos na kahangahangang gagawa sa atin na mga umaasa lamang sa Kanya. At matuto din sila na umasa sa ating Panginoon. Yan ang napakalaking effect ng spiritual renewal na gagawin ng Diyos sa atin. May nakikita tayong kahanga-hanga beyond of our comprehension. Ano pa ang ibinibigay ng Diyos kapag tayo'y namumuhay with the living hope sa Kanya? Hope can give you endurance or pagtitiis. Oo, naranasan natin ngayon ang kahirapan at mga shortage sa gasolina at pamahal ng pamahal ang lahat. But always think of this. Sabi nga, pwede tayo maglaga ng kamuti. Ang mahalaga lang sa atin ay magtiis kung anuman ang mga hirap na ating nararanasan. Tayo'y nasa Pilipinas, hindi tayo nagyayelo. Hindi tayo nasa disyerto. Hello, Pilipino. Bakit ikaw pa yung parang mabubuang at natatakot? Sabi nga, kapag tayo'y nasa Panginoon, punong-puno tayo ng pag-asa. At kailangan lang ay matuto tayong magtiis, our endurance. Dahil ang bunga ng pag-asa ay endurance, pagtitiis. Sabi nga ay kung, ano ngayon kung hindi ka na makabili ng mga special na pagkain dahil super mahal na? Aba, pumunta ka lang sa bukirin. Sabi nga, magsimula ka rin magtanim sa mga paso mo. At pagtiisan kung anong mga bunga na mapagkunan ng pagkain sa paligid. Kahit alam mo, wala na tayong pambili ng damit. Si Adan at si Eva, sabi nga, nabubuhay sila sa Garden of Eden. Ibig sabihin, tropical ang lugar nila. Hindi malamig, hindi lubos na mainit. Sabi nga, nabubuhay ang ating mga ninuno na nakabahag lang. Kumakain sila ng kung anumang mga biyaya ng Diyos sa kapaligiran. Sabi nga, tayong umaasa ng mga Pilipino, lalo ng mga Kristiyano, sa ating Panginoon, ang bunga nito'y endurance. Kaya nating magtiis anuman ang nasa paligid. Ba't ka matakot? Dahil sabi sa Roma chapter 5 verse 3 to 4, bukod dito, magagalak tayo sa ating mga pagbabata. Sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Magtiyaga lang. Ano ngayon kung walang mga kuryente, walang internet, di magsimula. Napakasarap pa nga ng buhay na, sabi nga ay, gumawa tayo ng mga halaman dyan. Alam mo, tinuruan kami ng lolo namin before, na yung tuba-tuba, na yun yung lason, kaya hindi dapat yun kainin kasi nga, ano yun eh, yun yung oil na pwede siyang sigaan, no? Yung bunga ng tuba-tuba na tuyo, or ano pa lang siya, green, inilagay na sa tingting, walis tingting, tig-isa-isa, or parami. And then, yun, sinisindihan yun ng lolo namin. Matagal maubos ang bawat iisang bunga ng tuba-tuba. Ang dami sa ating mga paligid. Magiging yung yamang na uso ngayon yung DIY. Aba, sabi nga, pagtiisan lang kung anong mayroon. Yan ang nakikita sa isang taong may pag-asa. Kung ano yung mayroon, no? Nakahandang magtiis, mabuhay lang. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan.
Always think of this. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Kaya, magiging matyaga lang tayo. Dahil sa ating pagtsatsaga, yan pala ay resulta ng ating pag-asa. Hindi tayo maaano Pilipinong Kristiyano. At ang pangatlo, hope can give us ultimately a secured future. Ano na ngayon? Kung ika nga ay walang kuryente, walang internet, nagmahala na ang lahat. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Hello? Wala ka bang Diyos? Kristiyano? Ba't ka natatakot? Ba't hindi ka mananatili sa iyong pag-asa sa ating Diyos na nangako na nakakaalam ng mas mainam para sa ating ikabubuti? Malay mo. Alam niyo ba kung bakit isinasakatuparan ng Panginoon noong panahon ng pandemic? Kasi ang tao wala ng taros. Punta dito, punta roon, at wala ng banal na pagkatakot sa Diyos at pagmumuni-muni. Biyaya ng Diyos ang pandemic na yon para magkaroon tayo ng banal na pagkatakot at matutong magkaroon ng pag-asa sa Diyos. Nakita natin, nagbalik loob tayong lahat sa Panginoon. Nakasurvive tayo. At kung dumating man ang ganyang klaseng mga kahirapan, sinabi na yan ng Diyos sa atin. Dahil yan ay simula na ng lubos na paghihirap. Pero ang pangako sa atin ng Panginoon, yamang ginaganap niya ang ganong klaseng sitwasyon, talagang mangyayari yan. Ngunit ang pangako ng Panginoon, alam niya ang napakagandang plano para sa atin. Kaya, always think of this sa Jeremiah 29:11, na ang sabi ng Panginoon sa atin na umaasa sa Kanya, "Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo." So, ba't tayo matakot at mabalisa sa mga nangyayari sitwasyon ngayon? At anong sabi? At para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kaya lang, dahil sa super taas na ng alta sa syudad, ng pamumuhay ng mga tao, nagiging hipokrito na rin tayo. Parang hindi na tayo nakalingon. Umaangat na tayo sa lupa. Kaya parang, ano nang mangyayari kapag wala ng internet, kapag wala ng gasolina, wala ng kuryente? Alam mo, hayahay ang buhay kapag wala ng lahat ng yan. Mas masaya kapag wala na lahat yan. Kaya lang, natatakot ang tao at walang pag-asa kasi naka-defend na sa ganung sitwasyon. Hindi naka-defend sa magandang bagay at plano na gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, sa ating mga Pilipino, dapat nananatili tayo sa pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoon. Ito na ang panahon na kung tunay na ikay Kristiyano, ba't ka matakot? Sabi nga, may darating pa na mas matindi. Natatakot ka na? Nawawalan ka na ng pag-asa? Sabi nga, wala naman, hindi naman nauubos ang gas naiipit lang. At sino ang nang-iipit ng mga gas na yan? Tao lang. Mawawala din sila sa posisyon. Kaunti lang ang kanilang panahon. Haharap din sila sa Diyos. At bahala na ang Diyos sa kanilang ginawa. Pero always think of this, hindi nauubusan ng gasolina. Kaya, my dear brothers and sisters in Christ, lalong-lalo na sa bansang Pilipinas, hello! Maging matalino, Pilipino. Ipakita mo na kung sino ka sa harapan ng Diyos at sa harapan ng buong bansa. Ito na ang panahon na sa mamagitan ng iyong pananampalataya sa Diyos, sa mamagitan ng iyong pag-asa sa Diyos, madidiscover mo na
ang kahangahangang bagay na gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan bilang mga Pilipino. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, lalong-lalo na sa atin na mga Kristiyano, huwag mawalan ng pag-asa. Dahil kapag tayo ay may pag-asa, nakikita natin para ito sa ating ikabubuti. Mas lalong nare-renew ang ating spiritual life. Pangalawa, makikita natin na lalo tayong tinuturuan ng Panginoon na matutong magtiis, endurance, at higit sa lahat, huwag matakot dahil nakalaan na sa atin ang secured future. Pangako yan ng Panginoon sa mga taong umaasa sa Kanya. Kaya, my dear brothers and sisters in Christ, sabi sa Hebrew chapter 6 verse 19, ang Hebrew chapter 6 verse 19 describe this hope as a firm and secure anchor for the soul. Sabi nga, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Kaya wag mawala ng pag-asa, Kristiyano ka pa naman. Pero bakit ikaw ang parang nakikitaan ng panik? Wala ka bang Diyos? Always think of this. Ang isang taong nakikita ang walang Diyos ay walang pag-asa. Ang isang taong hindi alam ang kanyang gagawin at halos pa lang parang magpapakamatay na, ayan ay nagpapakita ng isang taong walang pag-asa. Kaya always think of this. Magpakatibay tayo sa ating pananampalataya at magpakatatag, panghawakan ang pag-asa natin sa Diyos dahil ang pag-asa ay isang katulad ng angkla ng ating buhay na pwede kang i-drive doon sa tamang daan ayon sa kalooban ng Diyos na daan na sa iyong paningin ay hindi mo alam, ngunit always think of this. May hindi ka alam na may alam ang Diyos ayon sa kanyang kaparaanan. Kaya sa kanya lang tayo umasa. Dahil ang pag-asang iyan ay gagamitin ng Panginoon upang ang buong buhay mo, ang buong bansang Pilipinas, ang buong mundo ay dadalhin doon ng Diyos sa napakagandang plano niya in the future. Kaya lahat ng anumang mga crisis na nangyayari sa ating mga buhay, ba't ka matatakot? Umasa ka lang sa Diyos. At sumunod ka kung saang dalhin, katulad ng timon, or yung angkla, no? Na kung saan dalhin ang napakalaking barko upang makarating doon sa tamang destinasyon na ligtas, mapayapa at punong-puno ng kalakal. At ito yung maabot hanggang sa kabilang tabing. Saan tayo dadalhin ang ating pag-asa sa ating Panginoon? Sa kabilang tabing, spiritual realm. Sabi nga, sa templong panlangit. Para tayong katulad ng barko na sa pamagitan lang ng timon or angkla ay dadalhin tayo doon. At saan ang tungo natin? Aabot tayo doon sa templong panlangit. Templong panlangit sa dakong kabanal-banalan ng ating Panginoon. Kaya, blessing sa atin. Anumang kaguluhan, anumang kahirapan. Dahil sa kabila na nag-e-excess at nangyayari na ang mga bagay na ito na pinapaalala ng banal na kasulatan, ibig sabihin sa atin niya ng mga Kristiyano, hindi tayo ang matatakot. Hindi tayo ang mawala ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mas lalo na tayo'y magalak, maging matatag sa pananampalataya, at maging matatag sa ating pag-asa sa Diyos dahil ito na ang panahon ng kaganapan ng pangako ng Panginoon na tunay, secured ang ating future. Dahil ang ating patutunguhan sa ating future, dadalhin tayo ng ating pag-asa bilang isang angkla or timon
ng ating buhay hanggang doon sa templo ng panglangit, sa kabanal-banalan ng ating Panginoon. Ito ay stepping stone natin upang makamtan natin ang tagumpay. At kahit anong mangyayari, ang iba ay nagkakandamatay na or nagpapakamatay dahil wala silang makitang magandang future. Ngunit sa ating mga Kristiyano ay makarating tayo sa lupang pangako ng ating Panginoon sa kalangitan dahil sa pag-asa na katulad ng angkla or timon natin sa ating Panginoon. Conclusion: man without hope is a man without God. Man living with hope is a man of God that have ultimate a secure future. Kaya kapatid, ano man ang mangyari, huwag kang mawala ng pag-asa kung nais mo pumaroon sa kabanal-banalan na trono ng Diyos na nais niyang ating patutunguhan. To God be all the glory. Panginoon, salamat, pagpalain mo kaming lahat, at salamat, ikintal mo sa aming mga puso ang salitang pag-asa sa iyo. At salamat na hindi mo kami bibiguin. Thank you for all this blessing. In Jesus' name we pray. Receive the blessings of the Lord. Umuhay tayong may pag-asa sa Panginoon habang buhay. Ako inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioriege. Palangga kugid ka mo sa ating Panginoong Hesus Kristo. At lagi mong tandaan, mahal ka ng Diyos. Adios.